Okay guys, ito may chichik na naman tayo ngayon na automatic washing machine. Yung brand niya nito guys, Toshiba. Bago pa ito, wala pang 1 year, sabi ng customer. Ang pinaka-issue niya nito guys, ayaw daw mag-wash, tuloy-tuloy ang karga ng tubig hanggang mapuno na lang, umu-overflow siya. Ginawa natin guys, buksan muna natin yung cover dito sa likod. Tingnan natin yung pinaka-hose ng water level sensor, kung nabunot or may tama. Yan, tingnan ko guys, mukhang okay naman siya. Kaya gagawin natin, bunutin natin siya. Tapos hinipan ko siya guys pataas. Tingnan natin kung may singaw. Yan, sa paghihip ko dyan guys, wala, dire-diretso talaga siya. Ang lakas ng singaw niya sa taas. Kaya ginawa namin, binuksan namin itong pinakataas kasi sigurado dito may problema sa taas, sa may water level sensor niya. Dyan banda siguro nagkasingaw. Kaya dapat guys, pag ihip nyo yan, dapat wala talaga siyang singaw. Pag doon siya ihipan sa baba, pataas. Pero pag dito sa taas guys, hipan nyo pababa, dapat may singaw yan papunta sa drums. Hindi rin pwede na barado. Tanggalin natin yung screw guys, ay yung 4 na screw sa top cover nya. Yung screw banda dyan guys, meron lang yan dyan na parang silyo nya. Kailangan lang sungkitin ng matulis na bagay para ma-access mo yung pinaka screw. Yan, iangat nyo lang guys. Yan, hinila-hila natin. Ang okay naman, nakabit naman siya. Buksan natin guys yung screw. Tanggalin natin yung screw ng cover dito. Yan guys, pagbukas ko pa lang, napansin natin agad na merong mga particles or malit na mga bagay na parang kinagat ng mabait, kinagat ng daga. Sigurado ito ay kinagat ng daga, nginat-ngat yung mga parts, lalong-lalo yung hose na ito. Bagong-bago pa ito guys, wala pang 1 year. Ayaw lang warranty ng customer kasi matagal daw. Labang-laban na sila. Binuksan natin guys. Tingnan natin yung hose ng water level sensor nya. Hindi ko na lang tinanggal lahat ng cover na yun guys para mabilis. Ayan kita nyo guys, malapit na pala maputol yung water level sensor hose. Diyan talaga niyang inat-ngat sa pinakataas. Ginawa ko, niluwagan ko muna yung nakapulupot sa yung hose na to na nakapulupot sa suspension rod nya, para kung putulan natin yan, hindi pa rin siya magbitin, or pag mabigat ang karga hindi siya mabunot. Kaya yung inat-ngatan guys, pinutulan ko lang, buti dyan lang banda sa taas. Pero meron naman tayong dala din yan kung sakasakali. Tapos yung mga wiring nya dito guys ng sensor guys, may mga ngat-ngat din siya. May isa din na wire na naputol. Kaya i-splice lang natin, saka balutin natin na ulit ng electrical wire.
So, hindi pa wala nakasubscribe sa channel natin guys, subscribe nyo guys para sa iba pang mga videos na ilalabas natin. Baka makikita nyo mga sira ng washing nyo dyan. At least may idea na kayo. Yan guys, nabalik na natin. Hindi na natin na-videohan pero nag-wash na yan guys. Dito na tayo naka-video sa spin. Pero nag-wash na yan. Salamat po.